And it is ang isa sa pinakamultong mga hotel sa buong Asia. Salamat. Ang cool nito mga kaibigan. Kumuha ng mga kaluluwa ng mga taong buhay bago sila maaring mabuhay muli. Maari kitang dalhin doon. Ito ay halos pera para sa mga mundo. Dapat mong sunugin ito at ibigay bilang alay. Maria ko, Marika. maari kong marinig ka. Oo, sinabi ng maari kong marinig ka. Oo, maari kong marinig. Tumago. Sa Taiwan, matatagpuan ang isa sa pinakamultong gusali sa Asia, ang Sesame Hotel, isang lugar na tila hinugot direkta mula sa isang bangungot. Ang aking paglalakbay sa nakakakilabot na lokasyong ito ay nagsimula noong aking mga huling araw sa Taiwan. Isang biyahe kung saan hinanap ko ang pinakapabayaan at pinakamultong mga lugar sa isla. Matapos matisod ang ilang mga artikulo at makatanggap ng karagdagang detalye mula sa isang kaibigan, nalaman ko ang tungkol sa kilabot na Sesame Hotel na sinasabing ang pinakakilabot na lugar sa Taiwan. Nang walang pag-aatubili, inimpake ko ang aking kamera at kagamitan sa paghahanap ng multo. Handa na. Ay dokumento at Siya sa atin ang natatanging at nakakakilabot na lugar na ito. Pero ano ang kwento sa likod ng Sesame Hotel at bakit ito napakakilabot? Ang Sesame Hotel sa Taiwan ay dating 5-star na marangyang resort. Ngayon ay nakatiwangwang na. Itinayo noong 1976 sa panahon ng mabilis na paglago ng ekonomiya ng Taiwan, kilala bilang Milagro ng Taiwan. Ang hotel ay simbolo ng kayamanan at tagumpay. Ang bayari nito, si Chiang Kai-dong, isang dating sundalo na naging negosyante, ay mabilis na nakapag-ipon ng kayamanan at impluensya sa pamamagitan ng kanyang kumpanya ng konstruksyon at iba pang mga negosyo. Subalit, ang mabilis na pag-angat ni Chiang ay sinundan din ng mabilis na pagbagsak na dulot ng katiwalian sa mga gawain ng negosyo at mga pagbaba ng ekonomiya. Noong 1982, tumakas siya papuntang Estados Unidos. Iniwanan ng kanyang mga negosyo, kasama na ang Sesame Hotel, na sa huli ay isinara ang mga pinto nito noong 2008. Bagaman karamihan sa mga kasangkapan ay tinanggal, ang gusali ay unti-unting nasisira. Kumalat ang mga chismis na ang abandonadong hotel ay pinamamahayan ng mga multo, na may mga nakakatakot na pangyayari na naganap noong huling mga araw ng operasyon nito. Ang ilang mapusok ng mga lokal ay nanatili sa gabi at nagulat ng mga multo, kabilang ang isang matagal nang hindi gumaganang elevator na misteryosong gumagalaw sa sarili nito, na pinaniniwala ang isang portal at ang lugar kung saan may isang tao na trahedya na nahulog sa kanilang kamatayan. Ang hindi pangkaraniwang disenyo ng hotel na may kakaibang bilang ng mga palapag at pinabayaang mga pasilidad ay maaaring nag-ambag sa kanyang reputasyon bilang isang haunted. Ngunit para sa akin, ito ay isang lugar ng kasaysayan at kaguluhan kaysa takot. At habang ako'y naglalakad sa mga walang laman ng mga pasilyo, hindi ko maiwasang maramdaman ang mga kwento na maaaring ikwento ng mga pader na ito mula sa mga araw ng karangyaan hanggang sa tahimik na pagkakabulok at hindi maikukwento ng mga haunting na nananatili. Ano ang nangyayari ngayon, Rowan Fam? At maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka dito, ang pangalan ko ay Steve Ronin na nagpupunta sa mga epic na adventure. At ngayon tayo'y tatalakayin ang malaking abandonadong hotel na ito dito sa Taiwan. At kasama ko dito ang isang grupo ng mga kaibigan. Meron tayong si Angelo, it's born with Angelo. Hello. At meron tayong si Ken, at meron tayong si Piper. At gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat sa kanila dahil noong ibang araw o nakaraang mga araw, sinubukan kong makakuha ng pahintulot na tuklasin ng lugar na ito. Sa unang araw ito ay madilim at kami ay dumating dito sa gabi kami aalis. Tuklasin ang abandonadong hotel na ito. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamultong lugar dito, pero mukhang sabi ng kaibigan ko na may lalaki doon at baka kailangan namin siyang bayaran. Kaya nasa tabi namin ay isang family mart, magwi-withdraw ako ng konting pera para sigurado. Lumulubog na ang araw at noong dumating kami doon ay madilim na. Ang hotel na kilala bilang pinakamulto ay mas nakakatakot pa kaysa sa aking inakala. Matayog itong nakatayo sa gabi at nakadarama ako ng kakaibang nakakakilabot na enerhiya sa paligid nito. Ang pagiging doon lamang ay nagdulot sa akin ng kaguluhan.
naka-intake na, handa na akong harapin ang misyong ito ngayon at pumasok doon at gumawa ng paranormal na investigasyon. Ang tanging bagay lang ay mas nababahala ako sa mga aso. Nakakita kami ng parang kawan ng mga aso at habang nagpapalipad ako ng drone, naririnig ko ang mga aso na tumatahol. Pero tuloy pa rin kami. Naglakad kami sa kagubatan at bigla kaming nakasalubong ng isang kawan ng mga aso. Hindi ba ako nakakakita ng isang grupo na katulad nito noon? Sila, Mukhang mapanganib. nunguming sa amin. Pinagkatiwalaan ko ang aking kutob, nagpasya akong tapusin na ang gabi. Kahit umalis kami, nanatili sa aking isipan ang lugar na iyon sa natitirang bahagi ng aming biyahe. Sige, kaya siguro isa lang ang tao na nakatira dito o maraming tao. Sigurado marami. Sa tingin ko, kung sakaling makaharap natin ang taong iyon, malamang na mas ligtas silang makipag-usap sa atin sa oras ng araw. Ang pangalawang beses na sinubukan kong pumunta dito kasama si Angelo at sinubukan namin na pumasok dito, nagawa naming maglibot sa likod na iniisip na wala doon ang mga aso, pero pagkatapos nakita namin ang mga kamera at sabi ko na hindi, mas mabuti na lamang na humingi ng pahintulot. Kaya sa araw ding iyon, nakausap namin ang mga taong iyon, ang mga tagapag-alaga, at sinabi lamang nila na magdala ng kaibigan na nakakaalam ng Chinese. And ipinost ko ito sa aking Facebook page at sa aking Instagram na dapat mong sundan kung hindi mo pa ginagawa, sa Steve Ronan. At sila ay dumating. Ngayon, kung hindi mo napapansin, ito ang mga parehong tao na nakilala namin sa abandonadong gym facility ilang araw na ang nakakaraan ng kasama ko si Zark. At nagpasya silang tulungan ako. At iyon na nga ang nangyari. Ang presyo ay 5,000 Taiwanese dollars na humigit kumulang sa 156 na US dollars. Hindi ito mura pero alam naming pareho na sulit ito. Hindi ko kayang umalis nang hindi ibinabahagi sa inyong lahat ang lugar na ito. Kaya kami ay nagbayad at pumasok, handang kunan ng larawan ng bawat sandali para sa inyo. Sa aking sarumans, ito ay isang talagang kahindik-hindik na abandonadong hotel. Dati ito ay napakaluho at napakasikat. Maraming mga sikat na tao at maging mga politiko mula sa Taiwan ang dumadayo dito. Sa paglipas ng panahon, ito ay naiwang, nakatiwangwang dahil sa mababang pagpapanatili. Palagay ko may baharin dito na medyo sumira sa lugar at naiwang nakatiwangwang ito mula noon. Pero, nasasabik ako, mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan kayo galing. At nasiguraduhin pindutin ang paboritong button. Simulan na natin ang ating pakikipagsapalaran. Ang ikatlong beses ay palaging maswertehan, mga kaibigan. Nanaginip ba ako? Nandito ba talaga ako? Nandito, Diyos ko, nagpursigi talaga ako para makarating dito. May mga panganib din dito sa lugar na ito. Nabalitaan ko na may mga ahas na lason na kilala sa paglalakad sa lugar na nagdaragdag sa pakiramdam ng kawalang katiyakan. Pero wala akong kahit ano kaya. Kailangan ko lang maging sobrang maingat. Hindi nagtagal ang paglalakad sa damuhan. Sa loob ng ilang segundo nakarating kami sa pasukan. Isang lugar na malinaw na nagpapakita kung gaano karangya ang hotel na ito. Sa kanya, kasikatan baka dito Ito ba ito? Ito ay sobrang cool, guys. Ito lang. Bumabalot sa paligid, sa tingin ko isa lang ito sa mga pasukan. Oo, baka parang kung may dala kang bagahe, mas madali sigurong dumaan dito para hindi na kumuha ng hakbang. Simulan natin ang ating pagtuklas sa pinakailalim na palapag. Pagtuntong sa kadiliman, ang espasyo ay mukhang sikip at kamukha ng isang maliit na indoor na paradahan na may mababang kisame at isang nakakatakot na vibe ng pagkakalimot. Ang mga anino ay tila naguunat sa bawat direksyon, nagdaragdag sa pakiramdam ng kawalang katiyakan habang lumalalim tayo sa hindi kilala. Palagay ko magsisimula na tayong magpatungo. Pataas, palagay magsisimula na tayong patungo pataas. So ito ang unang palapag. Makikita mo na halos wasak ang ilan sa mga kwartong ito. Ang unang palapag ay nagbigay sa akin ng kahulugan na wala nang natira sa lugar na ito. Para bang inagaw ng panahon ang dating kaluwalhatian nito. Kaya mukhang itinayo ang gusaling ito para sa airsoft. Makikita mo na may ilang hadlang na inilagay nila sa pasilyong ito. Dagdag sa ebidensya na ginamit ang gusali para sa airsoft, natagpuan ko ang ilang mga bagay na nagpatunay dito, tulad ng mga kagamitan at equipment na naiwan. Ang mga bagay na ito ay nagpapakad na may mas kamakailang aktibidad ang lugar, kahit na pakiramdam ito ay iniwan na. Sa tingin ko, itinayo nila ito para sa pagsasanay na pagtutok sa target.
Berde na gas. Yan ay para sa airsoft na baril. Kaya tayo ay patuloy na umangat at umaangat. Susubukan nating suriin ang bawat palapag. Ang susunod na palapag ay mas maganda. Sapat na kataasan kami para makakuha ng maayos na tanawin. Ang pasilyo ay meron pa ring pakiramdam ng karangyaan. Napansin ko na ang ilang mga lugar ay dating mga lounge at nagsimula akong mapansin ang mga bagay mula sa nakaraan na naiwan. Mga kaibigan, nakahanap ako ng lumang pahayagan. Dito ay isang balkone o baka hindi. Maaari mong sabihin na dati itong malaking bintana. Sige, kaya bumalik tayo dito sa entrance. Sa tingin ko, oras na para simulan ng pag-akyat. Parang pakiramdam ko magkakamukha ang maraming kwarto. Kaya baka diretsuhin na lang natin sa itaas. Patulad ng pinakamataas na palapag. Mukhang iba ang mga kwarto sa ikalawang palapag kumpara sa mga kakatapos lang nating tuklasin. Napansin ko lang ito dito dati ang mga elevator. Makikita mo pa rin ito doon sa taas. Ngayon, huwag kang mag-isip na pumunta dito ng walang pahintulot dahil meron silang mga CCTV camera sa buong gusali na ito. Na may night vision sa kanila. Ang lobby ay medyo malaki. Tungkol sa laki na inaasahan mo sa isang 5-star na hotel, kahit na ang mga kwarto ay walang laman, maaari mong sabihin na malamang na may restaurant dito sa isang punto. Karaniwan, ang mga restaurant ay nasa malapit sa unang palapag, kaya sa tingin ko ginamit ang espasyong ito para doon ang lobby, ay humantong din sa likod ng hotel. Nang bumalik ako sa loob, nagsimulang ipahayag ng mga bagay ang kanilang tunay na kalikasan para makapasok. Marahil mas nakakakilabot kaysa sa harap pero ipaalam mo sa akin sa mga komento kung ikaw ay maglalakas loob na tuklasin ang isang bagay na tulad nito. Itag ang isang kaibigan na isasama mo rin dito. Nang bumalik ako sa loob, nagsimulang ipahayag ng mga bagay ang kanilang tunay na kalikasan. Nagbago ang atmosfera at pakiramdam ko ay simula ito ng isang paranormal na pangyayari. Laging mabigat ang hangin at naghasik ng kaguluhan. Nagpaparamdam sa akin na hindi na ako nag-iisa. At hindi simula ng aking karanasan sa kababalaghan. Kaya't isinalin ito ng aking kaibigan sa akin. Ayon sa balita, noong nakaraang taon, may isang manlalaro ng airsoft na nahulog mula sa shaft ng elevator. Hintay, sinitukan kanya at sinap. At may mga chismis na ito ay isang operasyong panghuli. Sa madaling salita, isang operasyon na nangangahulugang ang mga multo ay nag-aagaw ng mga kaluluwa ng mga taong buhay bago sila ma-reincarnate. Sinasabi niya sa amin na kaya niyang dalhin kami doon. Sige. Nagkakatagot yan. Kaya pala, nabuhay pala yung lalaki. Seryosong nabali lang talaga ang kanyang paa. Mula sa kanyang sinasabi sa atin. Pero iyon ay kahibangan, pero... Iyan ay maaning walang dahil sa paisang mundo. Ibig kong sabihin, hindi yun ang unang beses na narinig ko ang mga bagay na tulad yan. Iyan ay... Kaya palagi akong sobrang maingat sa paligid ng mga elevator shaft. Lalo na kung ikaw ay nag-iisa, dahil hindi mo alam. Oo, talagang mapanganib ang mga iyon. Nakarinig na ako ng maraming tao. Isipin mo, parang natulak na ako ng isang espiritu dati o isang entidad, ano man ang gusto mong tawagin dito. Kaya isipin mo na literal na. Tinitingnan mo ang shaft ng elevator at bigla na lang may isang bagay na nagtulak sa'yo. Talagang interesante ang pasilyong ito. Para itong kurbada, hindi ko inaasahan iyon. Yung nasa ibaba ay talagang tuwid. Kaya yun na yun, doon ba? Tingnan mo, hinadlangan pa nila ito. Ang pagkakakita ko sa elevator ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ang simpleng pagtayo malapit dito ay nagbigay sa akin ng masamang vibes. Parang may hindi tama. Habang ini-edit ko ang video, napansin ko, May kakaibang bagay nung dumating ako sa elevator. Maadi mong marinig ang kakaibang ingay na static sa background. Ito ay banayad, ngunit tiyak na nakakabahala. Hindi ko gusto ang mga mataas na lugar. Ngayon ay nauunawaan mo na kung bakit. Diyos ko. Ha? kaya pala nahulog dito yung lalaki na yon.
Siguradong masakit yun. Hindi ako makapaniwala na nakaligtas siya. Inilabas ko ang aking electromagnetic field reader na nagme-measure ng electromagnetic fields upang makita kung meron akong madedetect na kakaiba. Ang aking kaibigan na si Angel ay may dala siyang spirit box, isang aparato na ginagamit para makipag-usap sa mga espiritu. Kami ay handa na upang makita kung mayroon kaming mahuhuli na anumang paranormal na aktibidad. Subalit sinusubukan kong patuloy na makarinig ng musika. Hoy, Nafi, may dalawang dayuhan dito. Sana ay maaari mong bigyan sila ng konting pera. Kung may pera ka, maaari mong bigyan sila ng ilang dolyar. Pasensya na sa kakulangan ng pagsasalin, ngunit nagtanong si Piper sa Chino para kumurap ang electromagnetic field reader. Ito ay isang simpleng kahilingan, umaasang makakuha ng tugon mula sa anuman na maaaring nasa paligid namin. Umaalis na ba ito? Kailangan mo siguro ito. Talaga, binigyan niya ako ng 2 ilaw. Sinabi ko lang, kung may sagot ka, bigyan mo ako ng 2 ilaw. Sinabi lang ng aking kasintahan kung wala kang sagot, bigyan mo ako ng 2 ilaw. Hindi pwede. Piki. Ano? Bigyan mo siya ng 2 ilaw. Oo, kaya sa Chino sinabi niya na bigyan siya ng 2 ilaw kasama ng isang electromagnetic field reader. Ang bagay na talagang nagustuhan ko sa paghahanap ng multo sa ibang bansa ay ang pagkatuto ng mga bagong pamamaraan ng komunikasyon. Halimbawa, sinabi ni Piper na kung ikaw ay magsisindi ng sigarilyo at iaalok ito sa isang multo, ang multo ay magyoyosin nito at maaari mong makita na ang sigarilyo ay nasusunog na parang may humihit-hit nito. Ito di isang natanong paraan nito para makipag-ugnayan sa mga espiritu. Mukhang may humihit-hit nito. Hintay, patay mo ang iyong ilaw. Tingnan mo, makikita mo ang baga. Oo, yun ang aking ibig sabihin. Pero paano yun posible? Parang nasa bagay na ito yon. Nasa loob ito nito. Wow. Marahil ito yung nakakabit sa gusali. Yan ang tipo ko ng Bagay halos. Kaya habang ako'y naglalakad, iiwanan ko ito na kasama ko at nagre-record din ang action camera ko. Nabangga ko ang elevator mula sa 3 palapag, ngunit hindi sa 4 na palapag, kaya mag-ingat. Kahit na magkakapareho ang itsura ng bawat palapag, palaging mayroon kaming natatagpuang kahit isang kawili-wiling bagay sa bawat palapag. Lupang balilits na detalye o di kabagasan na ay nagpapanatili sa kahusayan ng paggalugad at ito ang dapat na isa sa pinakamagandang bagay na natagpuan namin. Ano? Ito ay perang sinusunog para sa mga multo. Ito. Oh, yun? Does that work? Pera na sinusunog para sa mga multo? Dapat ba akong humawak nito? Dapat kong itanong iyon kapag hindi pa ako humahawak nito. Ito ay isang bagay na hindi mo karaniwang makikita sa United States of America, ngunit sa Asia, maaari kang makatagpo ng perang pangmulto. Ito ay papel na pera na sinusunog bilang alay sa mga espiritu sa kabilang buhay, isang tradisyon na malalim na nakagatong sa kulturang Asyano. Nagdaragdag ito ng natatanging at espiritual na elemento sa mga lugar tulad nito. Hindi pa nakakita nito dati. Mga kasama, hindi ko sa tingin kayo mga kasama. Papilyar sa ganitong bagay. Ito'y talagang pera para sa mga multo. Dapat mong sunugin ito at ibigay bilang alay. Nakikita ako'y pupunta sa iwan ito dito. Naintindihan ko. Nagtataka ako kung bakit nila ito ginawa dito tulad nito. Well, kung karaniwan ito para sa mga ninuno, baka parang may ninunong namatay dito. Pwedeng ganun. Ibig kong sabihin, kung ito ay isang hotel na halos 50 taon, 40 taon na ang nakakaraan, malamang may isang tao na malamang ay namatay at nangyayari ito. May espiritu ba dito? kasama namin. Oh, pare, Joe. Hindi to. Tumitigil. Nagtatanong lang ako kung may espiritu dito at ito. Napatuloy na ito'y nagliwanag. Oo, nandyan siya. Nagpatuloy, okay.
Maaari mo bang gawin ulit? Nagkataon lang ba na nagumpisang umandar ang electromagnetic field reader sa eksaktong lugar kung saan natin natagpuan ang perang multo? At pagkatapos nun, nagulat ako sa malakas na kalabog. Wag. Ito ang electromagnetic field reader. Pakiramdam ko mayroong talagang nagnanais na makuha ang aming pansin. Yun ay malakas? Kalabog, yun ay napakalakas. Narinig mo ba yun? Oo, galing yun sa likod. Hindi, nandoon siya, pinatay ko siya. Yan ang... Hindi kami. Ano ang nasa doon? Doon matatagpuan ang elevator. Tara, tingnan natin. Sige, titingnan natin ang paligid na yan. Pumunta ako sa dulo ng pasilyo para hanapin kung saan nagmula ang malakas na ingay ng bag at natuklasan ko ang isang natatanging kwarto na kapansin-pansin kumpara sa iba. Napaka-tradisyonal na disenyo na hindi tulad ng ibang mga kwarto na lalo pang nagbigay ng misteryo dito. Pakiramdam ko ay parang napaka-Chinese ng estilo nito. Yan nun ay malalaking kalat ng wasp. Ayaw kong makipagkalat sa wasp. Ito ang kwarto, ang banyo ay nandito lang. Mayroon kang malaking closet doon. Sige, kaya sa tingin ko ito ang kwarto kung saan sana namatay ang mga aso. May natirang buto ng aso. Sumpapahinga sa kapayapaan, aso. Mukhang sinabi sa akin ng mga kaibigan ko na dati itong tinatakpan ng kumot na iyon kaya may naglipat nito. Mahal ko ang mga aso. Nakakalungkot makakita ng isa na namatay dito. Tumataas at tumataas ako sa tingin ko. Ngayon gusto ko lang umakyat sa pinakamataas na palapag. Wow. Sige. Tayo dito. Oo, tayo dito Angelo, ang tanawin mula sa bubungan ay kahanga-hanga kung mayroon kang kwarto sa pinakatuktok. Magkakaroon ka ng kamangha-manghang tanawin ng malaking lawa malapit. Ang pagkakakita sa tubig na naglalakbay sa kalayuan mula sa taas na yon ay lalong nagpapalakas sa karanasan na nagpapaalala sa amin ng kagandahan at misteryo ng lokasyon. Ito'y isang talagang malaking bubungan. Isipin mo lang na nagtatapon ng isang party dito. Parang isang maliit na gazebo doon. Ito'y talagang magandang tanawin. Kaya Matas. Tingnan mo yan. Makikita mo ang tennis court mula dito sa taas. nakakatawa. May mga tao na gumagamit nito kanina pero ngayon wala na sila. Palagay ko isa pa yung pasukan para makarating dito, malamang mula sa pangunahing hagdan. May iba pang hagdan pababa rin. Astig ito, protektado ka mula sa ulan dito, maganda talaga. Maaari mo. Makita. Makikita mo rin ang isang templo mula dito. Medyo binaha dito. Magandang font. Yun, alam mo ba yung pakiramdam kapag umakyat ka sa tuktok ng bundok at napalitan ito ng magandang tanawin at sa wakas ay nakahinga ka. Ganoon na ganoon ang pakiramdam namin nang marating namin ang bubong. So ayusin ang sandali song kahinaw na matapos ang lahat ng paglalakbay. Well, may 3 araw pa kami dito sa Taiwan. Sobrang nag-e-enjoy ako. Mahal ko ang Taiwan. Maganda ang Taiwan? Masarap na pagkain, magagaling naman lalakbay, mabubuting tao. Wala akong maisusumbong. Mamimiss ko ito ng sobra kapag umalis ako. Pero sigurado ako na hindi ito ang huling beses na pupunta ako dito. Ibig kong sabihin sa ngayon, ito na ang aking 2 beses sa Taiwan. Kaya pagkatapos nito, kami ni Andrew pupunta kami sa Indonesia. At magiging dun kami ng mga 10 araw siguro. At pagkatapos dun, pupunta kami sa Singapore. Hindi ko na mapigilan ang pagdighay ngayon dahil uminom ako ng bagay na ito. Pagkatapos nun, babalik na naman ako sa China para sa huling buwan o higit pa bago bumalik sa Amerika. Tulad ng alam ninyo, halos 1 taon na o higit pa ang nakalipas mula nang mailabas ang video na ito. Nandito na ako sa Asia at hindi ko na mapaghintayang makauwi.
Oo, sa tingin ko ang aking mail ay halos puno na hanggang dito, nakatambak lang sa bahay. Oo, kailangan kong gawin ang maraming bagay. Taiwan, numero 1 Taiwan. Taiwan ang numero 1 mga kaibigan. Kung meron sa inyo na interesado na pumunta sa Taiwan, talagang dapat kayong pumunta dito. Sobrang ganda ng vibe dito, parang halo ng China at Japan. Base sa aking karanasan, parang pinagsama nila ang dalawa upang makabuo ng magandang bansa. Sa ngayon, sa tingin ko maganda ang aking karanasan dito. Nakatikim na ako ng maraming pagkain. Naglibot na rin ako sa maraming abandonadong lugar, kaya gusto mo lang mag-subscribe at pindutin ang button ng notification, ng bell para ma-update ka sa kanila dahil marami pang darating. May video siyang paglilipot mula sa Taiwan, kaya siguraduhin naka-on ang mga bell ng button ng notification. Isang segundo lang ang kailangan. Oo, taya ko iniisip ninyo na parang, Steve, paano ka mawawala ng matagal? Paano ka mawawala sa bahay? Personal na hindi ko alam kung paano. Hindi talaga ako naho-homesick. Pero sa tingin ko, nagsisimula na akong maabot ang punto na medyo nasusunog. Pero hindi pa masyado, sa tingin ko, sobra ko lang talagang nagugustuhan ito. Nagugustuhan ko ang paglalakbay, nagugustuhan ko ang pagkuha ng video. Para sa akin, hindi ito talaga pakiramdam na isang trabaho. Maraming tao, maraming kaibigan ko ang nagtatanong sa akin na parang, hey Steve, pumunta ka sa club. Pero kapag pumunta ako sa club kasama sila, nag-e-enjoy ako pero hindi kasing saya ng ganito. Kaya isa ito sa mga bagay na parang kung nagugustuhan mo ang ginagawa mo na mahal mo. Kung siya mo italo para sa trabaho, hindi ka na magtatrabaho sa buong buhay mo. Kaya oo, nagugustuhan ko ito para sa inyo. Mahal ko kayo at sana nagustuhan ninyo ang mga video na nagmula sa Asia series. Pero tama na ang tungkol sa aking personal na buhay. Ano ang nangyayari? Pero ngayon, sa tingin ko, ay bababa kami sa ibaba dahil huli na. Mayroon lamang kami ng mga 30 minuto hanggang 40 minuto na natitira. Sinabi ni Piper na, ang mga multo dito sa gusaling ito ay mahilig magtago sa madilim na mga lugar, kaya babalik kami sa basement kung saan kami nanggaling at baka gawin namin ng isa pang paranormal na investigasyon doon. Pero sa ngayon, nagugustuhan ko ang aking oras dito. Ito'y maganda at nakaka-relax. Okay, kaya tatalakayin namin ang huling palapag dito sa itaas. Dahil sa tingin ko, ang ilan sa pinakamagagandang mga kwarto ay karaniwang nasa pinakamataas na palapag. Kaya baka ang mga kwarto ay magmukhang kaunti lang ang pagkakaiba dito, pero ito ay lubos na walang laman at pareho sa aking nakikita ngayon. Mga pugad ng ibon, tama. Wow, malinis ang mga kwartong ito. Isang buong hardin ang nandito. Mag-ingat ka sa ahas na nasa harap mo. Wow. Pare, hindi ito totoo. Paano ito nangyayari? Nakikita mo ba ang siyensya, Hintay, may tubo doon na tumutulo ng tubig at palagay ko, baka ang hangin ang nagdadala ng mga binhi sa hangin. Hindi ko alam kung paano ginagawa ito ng kalikasan. Minsan, tumutulo ang tubig. Sige, baka kunin natin ang pangunahing hagdan, Hindi tayo dadaan sa nakakatakot na hagdan na may multo, Natatakot ka ba? Tara, kunin natin ang pangunahing hagdan, yung malaki. Baka ito ay isang bar. Talagang masaya maglakad sa bagay na ito na paulit-ulit na umiikot. Ang cool. Dito pala yung lalaki. Nahulog po. Doon siya bumagsak, tangina. Yun? Dapat yun. Nasaktan. Nakakuha na. Ako. Sa tingin ko mga kaibigan tayo'y halos sigurado na gagawin. ang parehong bagay na ginawa natin sa itaas ng ibang palapag. Okay, sa tingin ko mga kaibigan ay gagawin natin ang parehong bagay na ginawa natin sa itaas ng iba kong... Ito yung lugar kung saan ang lalaki ay naglanding. May sense para sa kahit anong entidad na nandito na gustuhin na bumaba ang tao dito kung saan sobrang dilim. Sobrang negatibo ito o ito ay... Ang pinakamadilim na palapag. Kung may masamang espiritu dito o isang entidad,
Malamang ay nasa ibaba sila doon sa basement. Ito ay Ghost Tube. Sa madaling salita, ito ay pasasalamat sa mga gumawa ng Ghost Tube sa pamamagitan ng... Dahil maaari mong itakda ang wika at sa pangkalahatan, kung ang isang multo ay gumagamit nito upang makipag-usap sa kanilang sariling wika, ito ay isasalin pabalik sa Ingles. Kaya sinabi lang nito dito sa... Inse. Oo, at isinalin ito pabalik sa Ingles. Sa ganitong paraan, nagagawa nating makipag-usap. Oo, baka kailanganin kong kontakin ang mga taong iyon para sa aking sariling subscription. Kaya sinabi dito, oh. Karaniwan ang ginagawa ko ay ginagamit ko ang Google Translate para sa makipag-usap dito. Kaya... Ang kakaiba ay ang aking camera ay naipit. Kaya sinabi lang dito, bro. Dito parang literal nakatabi ng elevator ng bundok, oo. Ang kakaibang bagay ay nang naglakad ako pabalik doon, ang aking camera ay sumusunod sa isang bagay. O parang ang tanging hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Gusto mo bang magsalita? Gusto mo bang makipag-usap sa Chino muli? Oo, baka ginagawa niya ito dito. Oo. Baka ginagawa niya ito dito, oo. Ito ay magsasalita. Ito ang aming kinausap sa Chino. Naghihintay lamang. Baka kung maaari nating tanungin kung sino ang nagtulak sa lalaki pababa sa istante ng elevator. Nandito na kami. Gusto mo bang makipag-usap? Nakakapagsalita ka ba ng Ingles? Kung nakakapagsalita ka ng Ingles, maaari mong hawakan ang aparato na ito at palawakin para sa oo. Maaari ka ring magsalita sa aparato na ito na tinuturo ko. Isasalin nito ang anuman ang iyong sasabihin pabalik sa akin sa Ingles. Kakasabi mo lang dito. Ano ang nandito? Ito ba ang iyong tahanan? Dito ka ba? Pakiramdam ko ito lang ang lugar kung saan pinapayagan nila ang mga tao na kumain ng kanilang pagkain. Nag-iisip kayo, no? Ito man yun, nasa likod ko ito sa ilang dahilan. Ano yung ingay na yun? Hindi ko alam. Ay, ito'y... Ang diskarte sa Steve at sa Ghost Tube ay hindi nag-uusap ngayon. Hindi siya umuwi. Hindi, sila'y mahiyain, baka... Sila'y mahiyain, hindi ko alam. Baka dahil sinabi natin na paalam na kanina. Marahil dapat natin itong ginawa. Sinabing magkikita tayo mamaya. O baka... baka pwede natin gamitin ang iyong spirit box ng mabilis. Oo, sigurado. Subukan nating gamitin ang pinakamaraming komunikasyon. Mga aparato hanggat maaari at baka. Ito ang espiritu. Hindi komportable ang iyong entidad na gumamit ng isa sa iba pang kagamitan. Kaya ko. Marinig ka. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Ito ay dahil naririnig kita. Sige, pwede ba namin marinig ang opinion mo dito?
Kaya ito nakakarinig sa atin. Baka hindi tayo naiintindihan nito, pero maintindihan nito sila. Maaari mo bang sabihin sa kanila na magsalita para marinig kanila? Sige, kung sinabi mo lang na naririnig mo kami, bakit hindi ka magbigay ng ilaw? Kung naririnig mo kami, maaari ka rin magsabi ng isang bagay. Sabihin mo na may takbo ka. Narinig ko ang salitang takbo. Narinig mo rin ba ang takbo? Parang narinig mo rin ba ang takbo? Kaya ito'y dumadaan sa Ingles at Chino. Demonyo? Siyempre, Sige, yun. Makes sense. Dahil hindi ko naintindihan. Sino ang yan ang demonyo? narinig ko kung sino yon. Oh, sino ang? Yun. Sino yun? Sa Chino o Taiwanese? Baka hindi pa kami nagpakilala. Kaya baka ipakilala na lang namin ang aming mga pangalan. Kaya isang bagay sa... Taiwan na sinabihan ako na huwag gawin ay kapag pupunta ka sa isang lugar na kinakatakutan, hindi mo kailanman sasabihin na ang... Oh, tingnan mo yan. Oh, talagang malakas yun. Diyos, nadinig mo yun, di ba? Oh, may ingay. Ikaw ay narinig? Oo. Oh. Mayroong bagay mula doon sa likod. Ano yun doon sa likod? Susubukan kong ilipat ang aking telepono. Yo! Hey pare, maaring ang aking telepono. Kaya magpapasya ako. Nasubukan ilipat ang aking telepono. Ikaw ba'y sumisigaw? Sinisindihan mo ito? Ikaw ba'y naninigarilyo? Okay, inilalayo ko ito sa aking telepono upang subukang mag-debunk. Maaring ang aking telepono ang gumawa. Pero ngayon dapat sapat na ang layo ng pakikinig. Tingnan natin to. Hello? Nandito ka ba sa ibaba kasama? Nakikipag-usap ka sa amin. Sinabi mong naririnig mo kami. Maaari ka bang magsalita pabalik? Galit. Narinig ko ang galit. Matagal na panahon na ang nakalipas. Narinig mo ba ang tunog na yun kanina? Kung ganun, pakibigay sa amin ang sagot. Tubig lang. Pero kahit ano. Ang ingay na iyon. Doon sa likod ay iba. Oo. Iyon ay... Parang may gusto. Iparating sa atin na ito yung natatakot. Sila. Hindi tunog. Na parang nandito tayo ng madalas. Itulak? Ano yon? Itulak. Itulak. May itulak? Itulak muli. 2 beses sinabing itulak. Sinabi nitong itulak sila. Sinabi nitong itulak sila. Parang sinabing itulak. Ang shaft ng elevator, yan ba ang iyong... Ginawa? Oo. Itinulak mo ba ang... Lalaki pababa sa hagdanan ng elevator? Lalaki pababa sa hagdanan ng elevator? Yung ba ang ginawa mo? Hindi. Sino ang nagtulak nun? Pwede... Sabihin sa amin kung sino ang nagtulak nun? Sige, palitan natin ito. Hayaan mong ikaw ang magtanong at pagkatapos mong magtanong, takpan mo lang ang antena. Sige, subukan natin ito na takpan ng antena. Hayaan mong ikaw ang magkonekta dito. Kaya ilalagay ko ang aking kamay dito. Kaya kapag hindi ka nagtatanong, dapat nasa ilalim ng butas ang iyong daliri. Sige. Pagkatapos mong magtanong, Okay lang. Ako ang magtatanong. Oo, pagkatapos mong magtanong, saka ka pumunta. Sige. Sino ang nagtulak sa kanila? Ano? Ang orasan. Orasan? Ang orasan. Ano ang ibig mong sabihin sa orasan? Ano ang orasan? Mukhang nag-uusap sila tungkol sa oras. Ang ibig sabihin ay oras na. Baka yun ang ibig sabihin. Parang nauubos na ang oras. Maaari ka bang sabihin sa kanila na umalis? Oras na para umalis? Sinabi mo ba na oras na para umalis? Ako. Sa tingin ko sila'y nagsusumikap. Sa tingin ko sila ay nagsusumikap. Kung sino man ang nagsasabi sa atin na umalis ay malamang na mabuting espiritu na nagsusumikap Upang babalaan tayo na huwag magtagal dito. Maaring ito ay mula rin sa templo. Galing ka ba sa gusaling ito? Galing ka ba sa gusaling ito o galing ka sa templo? Sino ang nagsasabing umalis kami at bakit mo gusto kaming umalis?
Pakiramdam na may sakit. Akala ko may narinig akong ibang boses dito. Narinig ko ang salitang go. Dapat ba tayong umalis? Okay, alis na kami. Bawal kang sumunod sa amin o anuman. Alis kami ng may respeto. Ang mangyaring iwanan mo kami ng mag-isa. Bawal mong sundan kami palabas dito. Manatili ka dito. Sige, makikita kita mamaya. Ako. Kailangan. Sabihin sa kanila. Na. Ako yung nagpapaumanhin sa abala. Sila. Oo. Magandang ideya yan. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo para sa amin. Sige, salamat. Baka sa Chinese, sabihin mo sa kanila na aalis na kami at hindi sila pinapayagang sumunod sa amin. Hindi kami gumawa ng anuman sa'yo ngayon. Kaya huwag ka sanang sumunod sa amin at manatili ka na lang dito. Pasensya na kung nakakaabala kami at nagyoyosi para sa'yo. Yun lang. Salamat. Magandang gabi. Paano? Hindi ko alam. May kakaiba lang talaga sa lugar na yon. Sige mga kaibigan, yun na muna ang ating adventure. Tapos na ang oras dahil sa kasamaang palad, hindi nila tayo papayagang manatili dito pagkatapos ng dilim at halos lubos na ang paglubog ng araw. Pero iyon ay medyo nakakaloka. Pakiramdam ko meron tayong nakuha. Dapat nating iwan ka dito? Uy, hindi meron. Walang masasamang espiritu doon. Halos maubos na. Mula dito, hindi pa tapos mga kaibigan. Kailangan nating dumaan sa damuhan na ito na puno ng ahas dito. Tiyakin lang na walang ahas. Mga kaibigan, kaya aalis na ngayon isa na yon. Kaya aalis na ngayon isa kahangahangang lugar ako. Medyo nahihilo ako pero baka dahil hindi pa ako kumakain buong araw kaya mayroon talagang magandang hot pot na lugar na malapit sa gusaling ito na nakakagulat kaya pupunta kami doon sa kasamaang palad. Hindi kami pinayagan ng tagapangalaga na manatili sa gabi. Hindi ko alam kung bakit, baka dahil masyadong mapanganib para sa mga tao. Ayaw niya ng sino man. Ng pinsala o baka dahil may mga masasamang espiritu na nagtatrabaho sa gusaling ito. Ipaalam mo sa akin kung ano ang palagay mo sa mga komento para sa akin. Naniniwala talaga ako na mayroong masamang enerhiya ang lugar na ito. Hindi ako sigurado kung ito'y mga espiritu ng tao. Mas pakiramdam ko na parang isang uri ng entidad na nakatira doon. Kaya oo. Pero kunin natin ang hot pot. Gusto kong magpakaramdam ng mas mabuti. Sa tingin ko makakatulong ito. Nang sa wakas ay naipack namin ang aming mga gamit pabalik sa kotse, bumaba kami sa kalye at nagpunta sa pinakamalapit na restaurant na isang hotpot restaurant. Ito marahil ay isa sa pinakamahusay na hotpot restaurant na napuntahan ko na at medyo nakakaloka kung paano ito nasa tabi lamang ng isang iniwang nakakatakot na gusali. Nagtataka kung ano ang iniisip ng mga may-ari ng restaurant. Pero ako'y labis na nagulat kung gaano kahusay ang pagkain. Maganda ang ating kakainin ngayong gabi. Tingnan mo ito. Ano ba yan? Parang damit na wagyu ito. Ano, ang manika na Barbie or ang karne? Pareho. Sige Angelo. Tignan mo yan, tignan mo ang mga seafood. Parang nasa higanting kabibi. Astig. Grabe. Talagang mabait ang Ginoo na ito. Ikalawang beses na namin kumakain dito. Binibigyan niya kami ng pinakamahusay na mga pagpipilian sa restaurant na ito. Salamat sa inyo mga kaibigan sa tulong ninyo ngayong araw. Ito ang ginagawa ko mga kaibigan. Kung tutulungan ako ng Rowan Army sa aking mga paglalakbay, ililibre ko kayo sa isang masarap na kainan. At pagkatapos sa iyong sumunod na araw ay ang aming huling araw sa Taiwan. Napunta kami sa mga parehong kaibigan at dinala nila kami sa isang abandonadong military base. Medyo natatangi, ito ay nasa tabi ng paliparan at ito ay isang magandang oras. And hindi talaga ako nag-film ng dokumentaryong video dito dahil medyo walang laman at maliit ito. Ngunit ito ay isang magandang oras para mag-relax sa huling araw ng Taiwan bago kami tumungo sa Indonesia. Nagpapahinga lang dito sa abandonadong military base. Huling araw Taiwan at nagpipicture lang kami.
Ang aking kaibigan ay nakakuha ng maraming kahangahangang mga larawan. Malamang na ipopost ko sila sa aking Instagram, kaya tignan nyo sila. Ang Taiwan ay naging isang magandang karanasan. Mga kaibigan, talagang malulungkot ako. Alis na sa Taiwan, salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Sana nagustuhan ninyo talaga ang video na ito. Ngayon nagtrabaho ako ng sobra, marahil ito na ang pinakamarami kong nagawang trabaho. Sa isang video, kung alam mo ito, baka maaari mo akong ipaalam sa mga komento kung nakita mo ang pagkakaiba sa kalidad at kung medyo nagustuhan mo ito. Gusto ko rin marinig ang iyong mga opinion sa ating pagtuklas ngayon. Sa aking palagay po, ang lugar na ito ay talagang kahanga-hanga. At dahil na ito ay walang dulaman, ito ay malaki, maaari mong maisip kung gaano kalaki ang lugar na ito. Pero hindi lang iyon. Iyon ay isa lamang gusali. Alam mo, habang ako'y nagpapalipad ng drone, mayroon parang iba pang mga gusali. Doon din na mas malalaki. Pero sa tingin ko ang mga tagapag-alaga ay nakatira sa kanila. Pero baka pwede akong gumawa ng part 2. Kung babalik ako sa Taiwan, susubukan kong kunan ng video ang iba pang mga abandonadong hotel. Sa lugar at gumawa ng isa pang investigasyon sa multo dito dahil sa tingin ko ang lugar na ito ay talagang kinakatakutan pero mabilis ang update sa buhay. Kasalukuyan akong bumalik. Sa United States of America, nagpapahinga ako kasama ang ilang kamag-anak sa California. At ngayon ay babalik na ako sa bahay sa pamamagitan ng paglipad. Papuntang Boston, wow! Magiging kakaiba ang pakiramdam na makabalik sa bahay, pero ilang araw pagkatapos ay magkakaroon ako ng road trip. Oo, malaking anunsyo ang darating tungkol dito. Magiging malaking biyahe ito, kasama ang ilang tunay na magagandang kaibigan na maaaring kilala ninyo. Iyon lang ang masasabi ko. Maraming salamat sa suporta mga kaibigan. Mahal ko kayong lahat at makikita ko kayo sa susunod na Adventure Piece. Ikaw,